Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kalihim. Panibagong istorya na naman ng kababalaghan ang inyong mapapakinggan. Bago tayo magsimula, huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mga panibagong episodes na inyong pwedeng pakinggan. Ako si Papa Obet at ito ang Lihim ng Gabi. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay base sa mga tunay na pangyayari. Padala ito ng isa nating kaibigan mula sa Mindanao na nagpapatago na lamang sa pangalang si Remy. Taong 2003 sa Misamis Oriental. Marahil ay pamilyar po sa ilang tagapakinig mo ang aming lugar. Dito kasi matatagpuan ang isang napakagandang pasyalan. Patok po ito sa mga kababayan natin, lalo na yung mga active sa social media. Kasi po, very relaxing po ang kapaligiran. May malawak na tanawin ng mga bundok at lambak ng lalawigan. Picture perfect kumbaga. Pero sino ang mag-aakalang sa malaparaisong lugar na ito ay may bumabalot din palang misteryo? 15 taon na ang nakakaraan nang may naranasang kababalaghan ng pamilya ko na kailanman ay hindi namin malilimutan. Tandang-tanda ko pa ang lahat kahit grade 2 pa lamang ako ng mga panahong iyon. Nagsimula sa isang simpleng hindi pagkakaunawaan ni na mama at ng panganay naming kapatid na si Ate Teresa. Namulat na kami sa ganoong ugali ng aming ina. Halos galit palagi. Mainitin ang ulo. Palaging nakasigaw. Mahigpit at hindi nagpapatalo kahit pa sa aming padre de pamilya. Dahil sobrang nag-aalala si Papa kay Ate Teresa, kinagabihan ay palihim niyang hinanap si ate sa mga kamag-anak namin. Pero sa pagtataka at panlulumo ni Papa ay umuwi siyang laylay ang mga balikat. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon sa kakaisip kung saan naroroon ang panganay naming kapatid. Kinabukasan ay palihim ulit na hinanap ni Papa si Ate Tere. Habang kumakain kami ay halos walang nagsasalita. Lahat ay nalulungkot sa ilang araw na wala ang presensya ng aming panganay. Hindi ko napipigilang mapaluha sa sobrang pagkamiss kay Ate Tere. Naalala kong siya yung palaging sumasalubong sa akin pagdating ko galing sa eskwela. Sa aming 12 magkakapatid ay halos ako ang pinakamalapit sa kanya. Tama po kayo nang narinig, Papa Obet. Kami po ay 12. Miss na miss ko na talaga si Ate Tere. Sana umuwi na siya. Hindi ako sanay na hindi natin siya kasabay kumain. Ay hayaan mo siya. Kung hindi matigas ang ulo ng ate nyo, hindi ko na siya palalayasin. E akala mo kung sino? Para namang kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa kung makaasta. Hindi na muli akong nakapagsalita pa dahil sa takot ko kay Mama. Sa likod bahay ako, tahimik na umiiyak ng maghapong iyon. Kinabukasan ay nakonsensya na rin yata si Mama. Unaawa na rin kay Papa. Kasi nga, Papa Obet, ilang gabi nang walang tulog kakaisip kay Ate Tere. Halos rin hindi na nakakakain ng maayos si Papa. Nagtulong-tulong kaming lahat para hanapin si ate. At halos buong pamilya namin, kabilang na rin ng mga kamag-anak namin ay naghahanap. Pero lahat kami ay umuuwing bigo noon. Hinanap ko si ate maging sa maisa namin pero wala siya roon. Natakot ako lalo nang may nagsabing baka raw natuklaw ng ahas si ate o di kaya ay natsyempohan ng aswang. Mabundok pa naman sa lugar namin. Napapalibutan ng matataas na puno gaya ng santol, balete at mga kawayan. Alam mo Crisanta, kasalanan mo lahat ng ito. Kung hindi mo pinalayas ang anak natin, wala sana tayong problema.
Ang sabi ni Papa. Hoy Alberto, huwag akong sisihin mo. Ikaw ang may kasalanan kung bakit lumaking matigas ang ulo niyang si Tere. Dahil sa pangungunsinti mo. Kaya ayan, dalaga na kailangan mo pa ring disiplinahin. Ang sabi ni Mama. Kapag lang talaga may nangyaring masama sa anak natin, hindi kita mapapatawad. Ang sabi ni Papa. Ika-4 na araw mula nang maglaya si Ate Tere. Inutusan kami ni Mama na mag-igib ng tubig na inumin. Kasama ko ang pangalawa sa amin na si Ate Ligaya at ang pangatlong si Kuya Antonio. Nakakatakot ang lugar na iniigiban namin. Napakataas kasi niyon na parang pampang. Napalilibutan ng mga puno kaya para siyang mukhang kuweba. Sa itaas pa lamang ng pampang ay kitang-kita na ang butas na naglalaman ng tubig. Napakalinaw niyon at napakalinis. Nakakapagtakang hindi man lamang narurumihan kahit napakaraming puno sa palibot. Nang makasalo kaming 3 ng tubig ay umuwi rin kami agad dahil tiyak na pagagalitan na naman kami ng aming ina kapag natagalan sa igiban. Pagdating sa bahay ay naabutan naming kausap ni na Mama at Papa ang isa naming pinsan galing din umano sa igiban. Asan si Teresa? Ba't di nyo kasama? Ang sabi ng pinsan kong lalaki. Nagkatinginan kaming 3 ni na Ate Ligaya at Kuya Antonio. Kapwa nalilito sa naging katanungan ng aming pinsan. Huwag niyong sabihin na hindi niyo nakita si Teresa. Naroon lang siya sa may pampang kanina. Kala ko nga. Kaya ayaw niya sumama sa akin pa uwi dahil hinihintay kayo. Ang sabi ng aking pinsan. Nagulat ako at halos hindi kami makapaniwala dahil ni anino ni ate ay hindi namin nakita sa pampang. Pero nang tignan namin ng mabuti ang mukha ng aming pinsan, ay mukhang seryoso ito at nagsasabi naman ng totoo. Hindi pa namin tuluyang nailalapag ang mga dalang galon ng tubig ay nagmamadali ng umalis sina Mama papunta sa aming pinanggalingan. Sumunod kami ni Kuya Antonio habang si Ate Ligaya ay naiwan dahil walang kasama sa bahay ang iba pa naming mga kapatid. Naisip ko habang nasa daan na baka nagsisi na si Mama sa ginawang pagpapalayas kay Ate Teresa. Pagdating namin doon ay agad nakuha ang aming atensyon ng malapad na bato kung saan may mga nakatanim na rosas na kulay pink. Alam mo ba, paborito ito ng Ate Teresa nyo. Hindi kaya, paano kung tumalon siya rito sa pampang? Diyos ko po, wag naman po sana ninyong ipahintulot na may masamang mangyari sa anak namin. Ang sabi ni Papa. Halos 1 oras din kaming nanatili at naghintay doon habang paulit-ulit na isinisigaw ang pangalan ni Ate Teresa. Pero napaos na kamit lahat ay wala kaming nakuhang sagot mula sa kanya. Umiiyak kaming umuwi sa bahay. Sa isip ko ay taimtim kong ipinagdarasal na sana naman ay hindi multo ni ate ang nakita ng pinsan namin sa igiban. Alalang-alala si Papa dahil nakita namin sa may malapad na bato ang mga tsinelas ng panganay naming kapatid. Pag-uwi pa sa bahay ay nag-away na naman ang aming mga magulang. Umabot pa sa puntong nagkakasakitan na sila at malakas na sigawan. Kaya halos magsiksikan kaming lahat ng magkakapatid sa isang sulok habang nag-iiyakan. Kinabukasan ay nagulat kaming lahat nang habang nag-aalmusal ay biglang dumating si Ate Teresa. Halos magkasunod kaming tumayo ni Papa at tumakbo para salubungin siya. Ate Teresa! Ate! Mabuti naman at umuwi ka. Miss na kita ate. Ang sabi ko. Hindi ko na napigilang mapaluha habang yakap siya ng mahigpit. Teresa, anak, salamat sa Diyos at nakauwi ka ng ligtas. Saan ka ba nagpunta? Alam mo bang halos araw-araw kitang hinahanap? Sobra-sobra na yung pag-aalala namin sa iyo anak. Ang sabi ni Papa. Pero sa pagtataka at pagkadismaya namin ay hindi man lang kumibo si Ate Teresa. Blankong nakatingin lamang siya sa aming lahat, lalong-lalo na kay Mama.
Inalok namin siyang kumain pero hindi rin niya pinansin ito. Tinalikuran niya kaming lahat at pumasok siya sa loob ng kwarto naming magkakapatid. Kinagabihan ay pinuntahan ni Mama at Papa si Ate Teresa. Umiiyak sila lalo na si Mama. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa aming panganay na kapatid. Maya-maya pa ay nakita kong umiiyak na rin si ate at gumanti ng yakap sa aming mga magulang. Ilang araw makalipas ang pagbalik ni ate sa bahay namin ay may nangyaring kakaiba. Masaya kaming naglalaro noon ng habulan ni na Ate Ligaya at ng iba pa naming mga kapatid. Nang tignan ko si Ate Teresa ay napakaganda ng ngiting nakapaskil sa labi niya. Maya-maya pa ay bigla siyang sumipol at sa pagtataka namin ay biglang humampas ang malakas na hangin. Para bang ipo-ipo dahil paikot ang kilos. Inilipad tuloy ang mga damit ni Ate Teresa na nakasampay sa may bakuran. Nakakapagtaka talaga dahil napakataas ng sikat ng araw ng mga panahong iyon at wala namang bagyo. Ang isang damit ni Ate Teresa ay sumabit sa mataas na puno sa aming likod bahay. Pero sa halip na mataranta at kumuha ng panungkit, nagulat kami nang nakatingalang tignan ni ate ang puno habang matamis ang kanyang mga ngiti. At ang lalo pa naming ipinagtaka ay nang kumaway siya roon na para bang mayroon siyang kinakausap na tanging siya lamang nakakakita. Halos palubog na ang araw nang dumating ang aming mga magulang galing sa sakahan. Nakahanda na ang hapunan kaya't sabay-sabay na kaming kumain. Pagkatapos maghugas ng mga pinagkainan ni Ate Ligaya ay pasimpleng kinausap niya ako sa isang tabi. Ipinakita niya sa akin ang damit ni Ate Teresa na para bang may bahid ng dugo. Pero hindi rin kami noon naglakas loob na magsabi kina Mama at Papa. Dahil wala nang pasok noon sa eskwela, halos kami lagi ni na Ate Ligaya ang nasa bahay kasama ang mga mas bata pa naming kapatid at si Ate Teresa. Si Kuya Tonyo o Antonio ay sumasama kina Papa at Mama sa sakahan. Isang beses naman ay niyaya ni Papa si Ate Teresa na sumama at tumulong sa kanila sa maisan. Para rin daw maarawan siya dahil halos namumutla na at palaging nakakulong lang sa loob ng kwarto. Pero ang sabi ni ate ay susunod na lamang daw siya dahil masakit ang kanyang katawan. Pagkaalis ng mga magulang namin kasama si Kuya Tonyo, nagulat ako nang biglang lumabas si ate ng kwarto at naglakad papunta sa bakuran namin. Pero nagulat ako sa mga sumunod na nangyari. Nagsisigaw si Ate Teresa dahil hindi raw niya kaya ang sinag ng araw. Nasisilaw siya at tila napapaso din. Dali-dali siyang tumakbo papabalik sa kwarto namin. Sinundan namin siya ni Ate Ligaya at doon ay nakita naming may kinakausap na naman si Ate Teresa na tanging siya lamang ang nakakakita. Naalala ko noon, nakasuot si ate ng maluwag na puting bestida pero dahil bata pa nga ako ay hindi ko na iyon gaanong binigyan pa ng pansin. Kinabukasan, napansin kong suot naman niya ang paborito niyang kamiseta kung saan kitang-kita ang magandang kurba ng kanyang katawan. 18 na kasi si Ate Tere ng mga panahong iyon kaya litaw na rin ang ganda at bulas niya bilang isang ganap na dalaga. Pero napakunot ako ng noo nang pagharap niya sa akin ay napansin kong parang lumalaki yata ang kanyang tiyan. Ate, buntis ka? Di ba ganyang kalaki ang tiyan ni Mama kapag nagbubuntis siya? Ang sabi ko. Akala ko ay magugulat si ate at sasabihing hindi siya buntis. Pero ako na naman ang nagulat sa naging sagot at reaksyon niya. Oo, Remy. Buntis ako. At malapit na ang araw na magsasama kami ng ama ng anak ko. Dahil kukunin na niya ako rito. Ang sabi ni Ate Tere. Sinasabi niya ito habang hinihimas ang namumukol na tiyan.
Nang dumating sina mama at papa ay hindi na ako nagdalawang isip na sabihin sa kanila ang naging usapan namin ni ate habang wala sila. Sobra na kasi akong nag-aalala kay ate noon. Galit na galit sila, lalo na si papa. Paano raw mangyayari iyon wala namang boyfriend si ate? At isa pa, hindi naman ito lumalabas ng bahay. Agad na pinuntahan ni papa si ate sa kwarto at tinanong kung totoo nga ang sinasabi ko. Walang kagatol-gatol naman na sumang-ayon si ate Teresa at lalong ikinagalit ng aming ama. Sa buong buhay ko ay noon ko lang nakitang nagalit ng ganoon si papa. Tere, sino yung ama ng pinagbubuntis mo? Iharap mo sa akin yung hayop na yan! Ang galit na sabi ni papa. Agad namang inawat ni mama si papa at sinabihang kumalma lalo at may pinagdadaanan si ate Teresa. Nakinig naman si papa. Pero maya-maya ay ipinatawag kaming lahat, pati na rin ang mga kaibigang dalaga ni ate Teresa para mag-imbestiga. May isang nagsabi na baka raw ang manliligaw ni ate Teresa na si Kuya Rodeo ang ama ng kanyang dinadala. Pero nang makausap ni papa si Kuya Rodeo ay sinabi nitong matagal na raw itong tumigil sa panliligaw dahil binasted ng ate ko. Nang balingan muli ni papa si ate Teresa at tinanong kung ilang buwan na ang kanyang pinagbubuntis, ay sinabi ni ate na hindi niya alam. Pagkatapos ay umiyak ng umiyak si ate. Lumambot naman agad ang puso ng aming ama sa nakitang itsura ni ate Teresa. Niyakap niya ito at pinatahan sa pag-aalalang baka lalong makasama kay ate ang sobrang stress. Nag-usap ng masinsinan ng aming mga magulang. Nagulat kami nang sabihin ni mama na handa raw siyang tanggapin at buhayin ang ipinagbubuntis ni ate Teresa. Kahit hindi nila kilala kung sino ang ama ng bata. Hindi naman sumang-ayon si papa. Inisip niya ang sasabihin ng mga tao at mga kamag-anak namin. Lalo pa at ginagalang siya sa aming barangay. Hindi raw papayag si papa na maging disgrasyada si ate Teresa. Kausap niya kaming lahat na magkakapatid. Kinausap niya kami para itikom ang aming mga bibig. Si ate naman ay hindi na nila pinapalabas ng kwarto. Pero sa pagkamangha namin, halos araw-araw ay palaki ng palaki ang tiyan ni ate. 7 araw pa lang mula nang malaman naming buntis siya. Pero parang 7 buwan na ang katumbas dahil sa laki ng tiyan nito. Sobrang natakot kami ni Ate Ligaya kaya binanggit ko na rin kina mama yung pagiging sensitibo ni ate sa sikat ng araw. Lalo na at kapag kami lang sa bahay ay parang lagi siyang may kausap at biglang nagsasalita ng lengguwaheng hindi naman namin maintindihan. Noong 9 na araw ay halos namimilipit na sa sakit si Ate Teresa. Ang sabi sa amin ay manganganak na raw siya. Mabuti na lamang at nagkataong may alam si mama sa panghihilot at pagpapaanak. Hindi mapakali at makapaniwala si mama dahil 9 na buwan na talaga ang laki ng tiyan ni ate. Parang kabuwanan na talaga. Pero halos 1 linggo na ang nakakalipas mula nang maglayas siya. At kahit nakapikit si Ate Teresa ay nagawa pa rin niyang umere ng malakas. Sa aming pagtataka ay kulay itim sa halip na pula ang lumalabas na dugo mula sa kanyang puwerta. Pagkatapos ay may lumabas doong hugis bilog na parang gomang bola. Halos matulala kaming lahat sa aming nakita. Nagpagulong-gulong sa higaan ni ate yung gomang bolang iyon. Kahit nanghihina ay nagawa pa rin ni ate ang magsalita. Mama, anak ko, yung anak ko. Pero hindi nakasagot ang noon ay tulalang si mama. Saka pa lamang at parang natauhan ng aming ina nang halos sumigaw na si Ate Teresa at hinanap ang anak niya. Blanko ang mukhang kinuha ni mama yung gomang bilog na pagulong-gulong sa higaan ni ate at iniyabot ito sa kanya. Pati kaming lahat ay natulala rin nang nakangising haplusin ito ni Ate Teresa na para bang totoong sanggol iyon. Samantalang ang tingin namin sa bagay na iyon ay parang laruan lang ng bata.
Nagulat kami at napanganga nang bigla naman iyong maging pugad ng ibon. Gumagalaw iyon at parang sumasayaw. At sa sobrang pagkataranta at takot ni Mama ay agad siyang kumuha ng sako at inilagay doon ang pugad. Ito ang pugad na may lamang kakaibang ari. Pagkatapos ay mahigpit naming itong itinali. Nagbilin sa amin si Mama na bantayan muna si Ate Teresa. Pinuntahan niya si Papa sa kusina na noon ay halos mawala na rin sa sarili dahil sa mga kababalaghang nararanasan ng pamilya namin. Pinag-usapan nila kung saan itatapon ang sako na naglalaman ng kakaibang bagay na nagmula sa sinapupunan ng kanyang anak. Nagpasya si Papa na itali muna iyon sa may bubungan at saka itapon sa malayong lugar kinabukasan. Pero hindi rin sila nakatulog ng gabing iyon dahil narinig nilang may kinakausap si ate ng pabulong. Palihim nilang sinilip si ate pero wala naman silang nakitang ibang tao sa aming kwarto. Nang tanungin nila si Ate Teresa kung sino o ano ang kausap niya, ay malungkot na sumagot si ate. Ang ama ng aking anak. Kinuha niya ang baby namin. Alam kong hindi ninyo matatanggap dahil kakaiba siya sa ibang sanggol, Ma. Alam ko rin na plano ninyo ni Papa na ilayo sa akin. Kaya kahit masakit sa loob ko bilang isang ina, pumayag na lang ako na doon siya lumaki sa lugar ng tatay niya. Dahil naroon yung mga kauri niya. Kaya hindi rin siya ituturing na iba. Hindi pandidirihan at hindi pagtatangkaan ng kanyang buhay, ang mahabang sinabi ni Ate Teresa. Lahat kami ay hindi nakakibo sa mga sinabi ni Ate Teresa. Lalo na sina Mama at Papa. Ramdam ni Mama ang bigat ng kalooban ni ate ng mga oras na iyon dahil isa rin siyang ina. Maya-maya pa ay may kinuha si ate sa ilalim ng higaan niya. Galing daw iyon sa tatay ng kanyang anak. At kung tatanggapin ni Mama, hindi na kami maghihirap. Yayaman daw kami pero ang kapalit noon ay sariling buhay niya. Kitang-kita ko nang may hilahin si ate na itim na tali. At sa sobrang haba niyon ay nalaman kong sa puwerta pala niya nagmumula. Parang wala sa sariling ibinuka naman ni Mama ang mga palad habang hinihintay ang ibibigay ng anak na panganay. Ang tingin ko noon kay Mama ay parang nasa ilalim ng hipnotismo dahil sunod-sunuran lamang siya sa anumang sabihin ni Ate Tere. Hindi ko na napigilang mapaluha dahil hindi ko na noon kinakaya ang mga nangyayari sa paligid ko. Kaya niyakap ko ng mahigpit si ate at tinabig ko naman ang mga kamay ni Mama na nakabuka. Noon lamang natauhan ang aming ina. Siguro dahil ako ang pinaka-close ni ate sa aming mga magkakapatid, kaya parang ako ang naging anghel niya roon. Pagkatapos ng gabing iyon, kinabukasan ay parang walang nangyaring kababalaghan sa aming pamilya. Bumalik ang lahat sa normal kaya't napanatag na muli sina Papa at Mama. Mas tumibay din ang pagsasama nila at samahan naming magkakapatid. Sa ngayon po ay buhay pa naman ang Ate Teresa ko. May asawa na rin siya gaya ko at may 6 na anak. Pero minsan ay sinasabi niya sa akin na nakita raw niya ang anak niya sa kanyang manliligaw na yun pala ay isang engkanto. Binata na raw ang anak nila, matangkad, matikas ang tindig, napakatangos ng ilong, parang pinaghalong asul at berde ang mga mata at may ginintuang mahabang buhok. Madalas daw siyang dalawin ng aking pamangkin at dinadalhan siya ng mga prutas at iba pa. Naniniwala naman ako sa kanya dahil nasaksihan ko noon ang lahat ng misteryong naganap sa aming pamilya. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Nagpapasalamat, Remy ng Misamis Oriental.